Guys, June 4, araw po ng Huwebes. Stay tuned at huwag magpapahuli sa ating exciting activities ngayong Thursday! Hindi na natin patatagalin pa. Simulan na natin ang ating makabuluhang araw ng sama-sama dahil mas masaya ang umaga dito sa Good morning, Kuya! At mas masarap na simula ng umaga kapag may nakakabusog na almusal. Kaya isang noodles recipe na may touch of seafood ang ituturo sa atin mamaya ng ating special guest na si Chef Joel Tondo. Hi, Chef! Hi, Morning, Chef! Good morning po! Bukod dyan, marami pang food na dala si Chef sa atin. Uy, ang sarap Exciting. naman yan. O ito, bukod dyan, pag-uusapan din natin mamaya ang isa sa mga karaniwang concern pagdating sa urinary health at iyan ay ang urinary tract infection o UTI. Parang lahat yata tayo na-experience na tong magka-UTI. Pero bakit nga ba may mga pasyenteng gumagaling na sa UTI pero paulit-ulit pa rin itong bumabalik? Para maiwasan ang komplikasyon nito, alamin natin kung ano ang causes at paano ba ito magagamot permanently sa ating usapang pangkalusugan. Pwede palang permanently. Yan naman pala. Pwede kaya, no? Tanungan natin mamaya yan sa ating guest doctor. But dito naman tayo mga kasambahay, no? Parte pa rin ng ating kalusugan ang pangangalaga sa ating lalamunan at boses. Pero alam nyo ba na isa sa mga malagong industry sa bansa ang voice acting kung saan nagagamit ang talento, creativity at husay sa pagbibigay buhay sa iba't ibang mga karakter at kwento? Pero dahil sa pag-usbong at paglaganap ng AI, hindi maitatanggi na isa ito sa challenges na kanilang kinakaharap ngayon. Kaya naman, pakinggan natin ang inspiring journey ng talented voice artists mamaya kasama ang ating special guests from Creative World. Uy, nako, maririnig ko na si Ian. Yan, Si Angelica. Mamaya na. Pero ito, mas naging malaking concern din talaga ang job security dahil sa AI. Pero sa inyong palagay, ano sa tingin nyo ang hindi kayang gawin ng AI? O, tatanong ko yan sa inyo. Anong tingin nyo yung mga, kumbaga, industry or mga trabaho na tingin nyo hindi kayang gawin ng AI? Ngayon, hilutin yung likod ko. Hoy, ba masahe? Baka pag May machine na ngayon. Future, pero ngayon Meron pa. na. Meron na. Upuan. Yung mga upuan. O kaya yung mga dikit-dikit sa Kasi likod. yung walang touch of ano. Basta, Parang Anong human touch ba kasi ang gusto mo? patugtugin yan, touch by touch. Hindi, sino ba? yung ganun klase ng affection siguro, yung nagagawa ng tao, yung feeling ko din nila kaya. Yung may halong lambing, gano'n. Yung may kumusta yun? Pilot with lambing. Kaya tayo. Lambing pala yung isa. Wala pa rin po. Strike one ka na. Sino ba? Siguro ako naman, hindi na ako lalayo, yung mismong pagluluto. Though merong mga technology na when it comes to food industry, di ba? Pero siguro yung human touch, yung emotion sa Yeah, pagluluto, di ba? yung pag-a-adjust ng taste, yun yung hindi siguro kayang gawin ng AI. Si Lynn. Ikaw? Nagturo ka. Hindi kasi yung naisip ko kasi, Ladies the same kay Ira, ang naisip ko talaga, ang isa sa mga bagay na di kayang gawin ng AI, wala kasi siyang sense of taste. Yeah. So yun yung naisip ko na, pwede tayo ng mga machine na gumagawa ng mga donut, ng mga cake or whatever, pero hindi naman niya nalalasahan kung sobra ba yun sa tamis o kaya, tumigas na ba yung tinapay, di naman niya yun alam. Di ba? Kaya nga meron pa rin mga tao for quality control kasi para tayo pa rin yung makakaalam kung okay. Ikaw? Ako, ano ba tawag Yan dun yung sa mga gusto mo, di ba? Yung Oo. mga... Yung mga weird na. mga weird na tanong. Ano ba yung tawag dun sa line of work na mga... Kasi yung mga nurses natin, mga caregivers, ano ba tawag sa line of work? Healthcare providers. Yun naisip ko na hindi pa kaya siguro gawin. Although may mga movies na nagpapakita na may mga gano'n, mga robot-robot. Pero As of the moment. ewan ko kung kaya talaga, Yung care. talagang gano'n na kaya nga tayo mga Pinoy, iba yung mga nurse na Pinoy, di ba? Tama. Parang di kaya na robot Hindi, magpalit ng oo, diaper, no? Kaya siguro, totoo pero... naman. Ang Diba? hirap nun. Paano mo itatayo niya yung gano'n? Paano? Diba? Hindi, at saka bukod dun, sabihin natin kaya niya mechanically. Pero isa nga sa mga uniquely Pinoy na trait nga ng mga healthcare providers nga, yung
care, yung yung non-tangible thing yun. So, ewan ko, yun yung something na hindi kayang... Baka yun yung gusto talaga ni Tini, yung care. Oo. So, hindi lang niya maisip Walang ng bigay. maayos. Tama. Kasi rinini ng aruga. Minsan So, mga baby nababalidate girl. ka lang niya, oo, okay yung nararamdaman. Pero alam mo kung Oo, lang oo, eh, kasi oo. Sino ba nang-away sa'yo? yung chat GPT. Wait lang, nasagot mo na ba ni Ian? Ako ang sagot ko dito is yung yung mga kumbaga yung mga human relationships, kunwari yung kumbaga yung pagiging kaibigan, yung tunay na kaibigan. Kasi ba yung real connection, no, parang hindi kayang gawin ng AI. Uy, alam Tapos mo, ano ba ba? wait lang alam mo ba recently, merong nabalita, napanood ko siya kasi naghahanap siya pinag-uusapan siya ng isang doctor tsaka ng isang psychiatrist kasi na-inlove siya sa AI. May ganun. Oh, boyfriend Grabe niya ka, yung ba't AI. tumatawa? Hindi mo ba alam yung kachat mo AI yun? Wala akong kachat. Talaga, wala akong kachat. Pero tama naman si Ian. Tsaka kasi meron yung mga kailangan ng mga human intervention. Katulad nung, ito, napaka-specific, bigla ko nalala, yung pagiging guidance counselor. Di ba parang naging job mo yun before na mag-guide ka ng mga estudyante, mag-open up sa'yo, ganyan. Iba pa rin pag pag tao yung kausap mo. Ang hirap umiyak sa robot. Di ba Iyak sa iiyakan mo robot. siya? Yung parang gano'n. Pero sa atin naman mga kasangbahay, ano sa tingin ninyo ang hindi kayang gawin ng AI? I-comment nyo lang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya... I-comment mo na! Alright, narito naman ang ating public advisories ngayong araw. Maagang ilalabas ng Social Security System o SSS ngayong June ang pension hike para sa 4.1 million na pensioners na ang talagang original rollout ay noong September. Sa ilalim ng Pension Reform Program o PRP, maglalabas ang ahensya ng 6 million pesos para magkaroon ng karagdagang financial relief ang mga beneficiaries dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, langis at kuryente. Ibig sabihin, magkakaroon pa ng 10% na dagdag sa monthly pension ang makukuha ng retirement and disability pensioners. Habang 5% increase naman ang makukuha ng death and survivor pensioners. Dahil sa Pension Reform Program o PRP, tinakdang makakatanggap ng taunang pension increase ang mga SSS beneficiaries mula 2025 hanggang 2027. Karaniwan itong ipinapatupad tuwing buwan ng Setyembre bilang bahagi ng programa ng SSS na magbigay ng karagdagang suporta at mas maayos na benepisyo para sa mga pensioners. Magandang programa to kasi syempre ang hirap nga naman na ihintayin pa natin yung September. Ito nangyayari na nga yung iba't ibang krisis sa bansa natin. Mas kailangan ng ating mga pensioners itong increase nito ngayon na hindi na makapaghintay pa ng bare months. Ang saya naman ng mga senior natin. Yehey. Ito, dadagdagan ko yan, Joshua, ha? May mga kasangbahay. Required din na mag-comply sa Annual Confirmation of Pensioners o ACOP ang mga pensioners na ipinanganak ngayong month of June bago po matapos ang buwan. Kabilang dito ang retirement pensioners na 80 years old pataas na naninirahan sa Pilipinas. Yung mayroon pong total disability pensioners at mga pensioners po na nasa abroad at survivor pensioners and dependent children under guardianship kung ang birth month ng deceased member ay June. Samantala, exempted naman sa ACOP ang mga retirement pensioner na naninirahan dito sa Pilipinas. Pero kung ang isang retirement pensioner ay survivor pensioner din, kinakailangan niyang mag-submit ng dalawang magkaibang ACOP Pensioners Reply Form para sa bawat uri ng benepisyong tinatanggap niya. At pwede naman itong gawin online sa pamamagitan ng National ID E-Verify System ng Philippine Statistics Authority o PSA, gayon din sa pamamagitan ng mga online services ng SSS. Kaya para maiwasan ang anumang pagkaantala sa pagtanggap ng pensyon, siguraduhin po makapag-comply sa itinakdang deadline. Ayan, meron din naman pong mga QR code dito mga kasangbahay. Pwede niyo po yan i-scan para po to learn more about ACOP. Ayan, at ako naman ay maglo-learn pa ako doon sa kusina. Ano bang recipe natin for today? Yan, Kaya yan. doon muna ako. Ating almusal.
ayan, abangan nyo naman mamaya yan. At ang iba pa nating public service advisories. Pero lipat naman tayo sa ating weather outlooks for today sa nag-aabang kung magiging maulan pa ba ngayong araw. Ayon po sa pag-asa sa Metro Manila, 25 to 32 degrees ang temperatura ngayong araw. Kahit kasi paulan-ulan na, nararanasan pa rin natin yung init ng panahon. Kaya mas mainam na magdala lagi ng portable fan o pamaypay para makabawas sa init ng pakiramdam. Buti nga kahapon umaraw-araw na, no, kahit papaano. True. Kaso nga lang, nagre-request ako kahapon. Sabi ko sana yung lamig nung madaling araw, nilipat na lang sa tanghali. Kasi sobrang init nung tanghali. Nire-request mo? Oo, nire-request ko sa utak ko, sana po bukas yung madaling araw, yung medyo mainit-init ng konti. Kasi wala pa namang araw. Tapos sa tanghali, doon na lang medyo makulimlim, Buti di ba? na lang, di ka pinagbigyan. Pero syempre, di tayo Sarap matulog pasusunod. lang. Ang masarap matulog, tapos papainitin mo. Mas gusto mo ba yung pagising mo, pinapawisan ka? Hindi naman, hindi mainit. Kasi wala naman siyang araw, so hindi naman siya sobrang iinit din. Ganon. Kaysa dun sa talagang tanghaling tapat, tapos tirik na tirik din yung araw. Lapot talaga eh, no? Pero sa amin, hindi masyadong, mainit Oo, yung dito napakainit. Nag-commute kasi ako nung tanghali. Ay, ang sakit talaga sa balat. Anyway, sa Cebu naman tayo, aabot sa 27 to 33 degrees ang temperature. Kaya iwasan po muna nating magpagod, please. Magbilad sa init ng araw, lalo na sa tanghali, para maiwasan natin yung sunburn at saka yung heat stroke. Yun, tama ka dyan, Tini. At 25 to 33 degrees Celsius naman ang temperature sa Metro Davao. Kaya uguliin pong magdala at uminom ng sapat na tubig para hindi po tayo ma-dehydrate. For emergencies, pwedeng tumawag sa National Emergency Hotline na 911 o sa UNTV News and Rescue Emergency Hotline na 8911-8688. Kaya po dyan sa mga nangangailangan po, tawag po kayo dyan. Stay safe po, mga kasangbahay. Bye. At sumikat naman ang araw kaninang 5:26 ng umaga at inaasahang 6:23 ng gabi naman ang sunset. At para naman i-update tayo sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga palengke sa Metro Manila, puntahan natin si Ira, ang ating munting kusinera. Mga kasangbahay, dito na tayo sa ating munting kusina at base sa bantay presyo ng Department of Agriculture as of June 3, 2026, ang atin pong imported na bigas ay nasa 43 hanggang 61 pesos kada kilo. Ang local naman po natin na bigas ay nasa 45 hanggang 76 pesos. Ang atin naman pong chicken, yung whole po, 195 hanggang 202 pesos ang kada kilo. At ang bangus naman, 227.41 pesos po ang kada kilo niyan. Sa mga gulay, ang sitaw, ang 3 to 4 bundles po ay nasa 119 pesos. Ang 3 to 4 bundles naman ng talong, 87 pesos. Ang kamatis, 68 pesos ang kada kilo. Ang lechugas, 200 hanggang 230 pesos per kilo. Ang patatas naman, ang kada kilo niyan ay 102 pesos. Ang bawang naman, mga kasangbahay, 120 hanggang 400 pesos ang kada kilo. Ang pulang sibuyas naman, 60 hanggang 180 pesos po. Ang puting sibuyas naman, 50 hanggang 160 pesos. Ang sili, ang kada kilo ay 144 pesos. At ang luya, ang kada kilo ay nasa 133 hanggang 173 pesos. Ang brown sugar naman ay nasa 73 pesos po ang kada kilo. Ang itlog, 4 pesos and 50 centavos hanggang 13 pesos ang kada piraso. At ang mantika, 70 pesos hanggang 190 pesos ang kada litro. And mga kasangbahay, eto na for our breakfast today. Isang delicious recipe ang ituturo sa atin ng ating special guest na owner ng Lanai Restaurant by Little Sushi Bar. Walang iba kundi si Chef Joel Tondo! Good morning, Chef! Hello! Sige po, Chef. Bati kayo sa ating mga kasangbahay. Good morning! Good morning po! Good morning, Kuya! Chef, welcome back! Oo. Talaga Salamat namang, at nandito ulit alam ako. kong ang layo-layo pa ng pinanggalingan nyo, pero talagang binibisita nyo kami dito sa Good Morning, Kuya. Pero Chef, ano po ba ang ating Ang dish recipe for ko today? ay black noodles. Seafoods black noodles. Okay po. Ano po ba ang mga sangkap ng ating seafood black noodles? Ang ingredients niya ay Yan. Oo nga, naka-plastic pa. Sige, tulungan natin si Chef.
Bilang ako ang sous chef mo, chef. Sous chef pero ang bagal, no? Okay. Sige po, chef. Ako na pong bahala dito. Squid, shrimp, noodles, onion, tsaka itong black paste natin. Okay. Ano po yung black paste na yan, chef? Korean black paste. Yan. Okay. Ginagamit sa Korean food. Okay, so meron Tapos tayo meron tayong oil. Sesame oil. Ito, chef, ano po ito? Pantoppings natin yan, yung crab stick. Okay po. Pero ano po yung naging preparation dito? Di-deep fry siya. Deep fried. Crab stick. Okay. Ito, chef, anong klase siyang noodles? Ito ay ramen noodles ang gamit Ramen ko. noodles. Pero for example, wala silang makitang ramen noodles. Ano Pwede naman ng gamitin nila? mga udon, yung mga... Udon. yung egg noodles. Pwede. Egg noodles. Okay, sige, chef. Start na po tayo. Ano po ba ang first step natin for the seafood Yan. black noodles? Ito yung madali lang. Okay. Ito, mga kasangbahay, feeling ko, ito yung ginagamit sa yung paste na to, black bean paste. Black yung beans. jajangmyeon. Jajang- jajangmyeon. Yan, sa mga mahilig sa Korean food. Lagyan natin ng oil. Anong klaseng oil yan, chef? Sesame oil para Sesame. may aroma siya. Okay. Tapos lagyan natin Ito kasi madali onion. Madali Mabilis lang siya. naman kasi... Meron din na ito mga instant na ganyan. Opo. Korean. Pero iba kasi kapag homemade talaga yung lasa, di Opo, ba? iba. Tsaka, Mas kunwari masarap. yan, meron kang mga Shrimp. seafood talaga. Pwede rin siyang haluan ng gusto mong chicken. Pwede rin hipon, chef, no? Ito pala, may hipon May tayo. hipon, oo. Masarap kasi yan pag may Yung isa na gustuhan ko na seafood, yung cuttlefish. Ano Mm. nga ba yun? Parang family din siya ng squid na, chef. Opo. Yung cuttlefish. Sarap malinamnam siya eh. Chef, di ba sa pagluluto ng squid, may parang ilang segundo lang siya? Saglit or lang. minutes? Yan. Minutes pagka niluto. Kasi kung Makuna. ma-over, Pero meron- titigas, di ba? Meron din namang malambot kahit na ma-overcook. Okay. O, so, Lalagyan ko isa-isa na lang yan. tayo. Siyempre, wala Isa-isa tayong lang. bawang pala. Wala. Ano lang siya, onion. So, edi ina-expect natin na medyo manamis-namis tong dish na to. Okay. Siya na. Bigyan natin ng water. Okay. Sayang ang paste. Oo nga. Kasama din yan sa Kasama sa din. measurement. Saan pakwento naman? Saan ba kayo galing today? Nasugbo pa. Nasugbo. Ilang oras po ang naging biyahe? 3 hours. 3 hours. Pero chef, no, kasi doon kami, nakarating na po kami sa area po ninyo. Doon po sa inyong restaurant, ito sinaserve din po natin Siniserve din to. itong black noodles. Kasi di ba nga malapit kayo sa dagat? Malapit. Ano po ba, chef, yung mga karaniwan na in-order nila dun sa restaurant po ninyo? Karamihan Japanese ang pag may umorder sa ng Pilipino, meron din silang, hindi nawawala ang mga Japanese food sa akin. Okay. Tsaka Korean. Ayun ang gusto nila. Di ba, chef, naalala ko nun, kinuwento niyo sa amin na isa kayo sa naunang mga restaurant sa Nasugbo. Isa ko. 2012, 2011, mga ganun. Kaya, na si chef doon? Kilala na. Pundasyon na. Yan. Ganyan lang. Tapos na siya. Mamaya ipa-plating na natin. Okay. O, mga kasangbahay, syempre, mamaya na natin ipi-plate, no? Nakita niyo, napakabilis, no? Pagkauna, nakabilis. naka-prepare na lahat ng mga sangkap ninyo. At saka minimal lang naman yung natin, ingredients, plus mabilis nga din siya maluto. Kasi a la carte, pagka may Oo. order, kailangan mabilis. Tama, chef. O, dahil dyan, mga kasangbahay, mamaya natin ipi-plate na. Pero, meron ako itatanong sa inyo, chef. Kasi, di ba po kanina, kung napakinggan nyo kami, nagkikwentuhan kami about sa AI. Kasi, lumalawak na talaga yung artificial intelligence. Pero, kayo, chef, ano sa tingin nyo yung hindi kayang gawin ng AI at bakit po? Ang AI, halos lahat yata Meron. kaya nang gawin, di ba? Oo. Kaya ang hirap isipin Oo. kung ano hindi niya kayang gawin. Pero sa akin siguro yung sumagip ng buhay sa dagat, gano'n. Ay, yung actual na though may mga pwedeng gamitin sila ng mga tools, no? AI-powered tools. Pero yung on the spot, no? Kasi dahil- kapag nalubog yung AI, wala na, mag-crash na lang din siya Alam doon. mo Hindi sa rin nasa tubig, ibang mahina tao. ang AI. Oo nga, no?
Mama, napaisip din ako doon Ang galing na, chef. Yun. Galing nun. Pero yun nga no, mga kasangbahay, syempre bukod kay chef, kayo rin naman ang tatanungin ko. Ano sa tingin ninyo ang hindi kayang gawin ng AI? Share your answers down below sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya, chef, basahin po natin yan. I-comment muna. That's right! At marami pa tayong interesting features mamaya, kaya tutok tayo dito mga kasangbahay dahil magbabalik kami. Nagbabalik ang Good Morning Kuya! Meron akong tanong sa inyo Ano yan? mga kasambahay ha. May favorite ba kayong audiobook or narrator? Ay, meron. Okay kayo, meron kayo? Oo, naalala ko lang bigla, Yung narinig ko boses, bigla. no? Hindi ko Oo. lang kilala talaga sila kasi nakatago yung mga mukha eh. Tama. Pero alam nyo ba na nasa likod ng mga commercials, cartoons, announcements, documentaries, at kahit mga viral videos online, may mga boses na nagbibigay buhay sa bawat kwento. Pero sa panahon ngayon kung saan mabilis ang pag-usbong ng artificial intelligence at AI-generated voices, marami ang nagtatanong, relevant pa rin ba ang pagiging voice talent? Paano nga ba nagsisimula sa industriyang ito at ano ang mga katangian na kailangan para magtagumpay bilang isang professional voice artist? Yun o, ngayong umaga makakasama natin ang Creative Works at ilang talented voice artists para silipin ang mundo sa likod ng mikropono. Good morning! Good Please morning! introduce yourselves po para makilala po kayo. Pero, lalagyan natin ng twist. Ano? Make it fun, di ba? Sa Introduce bagay. yourselves. Yeah. Pero, may ibang boses. Yung boses ng favorite May character. character. Sige. May Pwede ba character. yun? Pwede yun. Okay, let's start po kay Miss. Ena. Tada! Masayang umaga po sa inyong lahat! Ang Creative Voices Team, nandito na! Zico Adriano po, dubber at bumoses sa ilang karakter ng Tagalog dub anime. Enjoy tayo sa chikahan! Parang wala tayong pasok doon sa nanonood. Dalawang character agad. Bawal ko Yeah, lang yeah, usahan yeah, ng yeah. TV Tama, kapag hindi mo tama. maubos. Tapos Kaya po siya yung naririnig mo nauna. na. Sino po? Sino pong Parang next? nag-switch yung mundo ko. Sino pong next? Next? Ako naman po ay si Alexander Espinachen, isang voice actor na galing sa Creative Voices. Napakalalim. Yan ang ano. Husky, no? Pinag-aaralan mo rin yun eh. Husky yung voice. Hello po! Ako po si Tonsi, your cutesy voice, ang Creative Voices Project Manager. Sa kanila na po siguro yun. Inisip mo minsan yung mga characters na bata, isip mo bata rin siguro nagvo-voice dito, pero di mo alam. Di natin alam mo. Sino pa po? Si Sir. Glass? Last but not the least, Ako nga pala si John Francisco. At ako ay isa sa mga dubbers ng Creative Voices. Deep naman yung ano. Yung voice ni Sir. Nag-hero. yeah. Naku, mas malalim yata itong katabi ko. Pakilala mo yan. Tapatan mo, Ian. Ako nga pala si Tama na, pinapahiyaan niyo ako eh. Huwag niyo akong bayain. Pero ito po kasi nagkaroon din po ako ng background dyan sa pag-voice actor po. Pero anyway, may tanong po ako sa inyo. Sa tingin kasi ng marami, madaling magsalita lang. Madaling magsalita lang ang voice acting. But ano ba talaga yung nangyayari behind the mic? Ano po ba yung mga struggles po ba tayo? Ano po ba yung mga challenges? Sige po, go ahead. Kahit sino po. Behind the mic po, talagang napakaraming kailangang i-consider. Nandyan po yung kailangan marinig natin si Direk, nandyan yung kailangan nakikita natin yung sa screen, visually, kung ano yung dinadub natin, while we are also saying the lines. So lahat ng ating mga senses kailangan gumagana. So kailangan ng practice, observation, after the workshops, and so on. So yun yung mga kailangan natin talaga. Oo nga. Kasi nga wala naman mukha, no? So kailangan maipakita yung emotions through the voice nga. Yes, exactly po. Yung ang dami mong ibang naririnig, tapos magsasalita ka, tapos magbabasa ka. Parang ang hirap nun kapag hindi ka focused din talaga sa ginagawa mo. Pero ano po ba yung mga klase ng projects na ginagawa ng isang voice artist ngayon, no? Yung from commercials hanggang sa digital. Ano yung scope mo? Ano po yung talagang boom ngayon na mga projects na nakukuha ng mga voice talent?
Well, ang dami pong projects. Umpisahan na natin sa TV ads, radio ads, mga commercials, digital ads. Ang mga boom ngayon ay yung dubbing ng mga vertical drama. Yung sa Reels! Yes, Drama-drama. Korean novela, Ay, mga okay. ganyan. At saka syempre po, meron din tayong may mga IVRs din tayo, yung mga naririnig sa phone, audio-visual presentation, tsaka meron na rin tayo nung mga AI-related voice projects ngayon. Ay, okay. So, pwede po ba tayo mag-delve dun sa AI-related voice project? Kasi isa nga po yun sa para issue ngayon na kailangan pa ba or bakit pa kailangan natin ng mga voice actors? May AI naman. So, pero sinasabi niyo may mga AI creatives na with voice talents. Paano po nag-work yung hand in hand? Ay, ganito po kasi yan. Siyempre, sino ba yung boses sa likod ng AI voices? Di ba tao rin naman? So, yun. Ganun po yun. So, ang nag-develop tao, gumawa, nag-train tao, yung boses na pinanggagalingan, tao. So, yun po. So, hindi pala siya 100% na artificial lang. May pinanggalingan pa rin. Exactly. Okay. Pero ang nagiging kalaban yata nila sa ganung part, kasi i-record na yung boses nila, tapos yun na yung nandoon sa system. So hindi na kailangan sa mga susunod kasi mayroon ng isang specific na laging ginagamit. Yung parang ganun. Yung one time, big time lang sila. But of course, with consent. Yun talaga yung Okay. Depende sa Yes. Pero kayo po, paano po kayo nag-start na mapunta dito po sa voice acting? At nung na-develop niyo na po yung inyong boses sa pagdadub, paano naman po na-develop yung mga emosyon kasama dito? Kasi madaling mag-boses matanda, mag-boses bata, pero yung emosyon na nilalagay doon, yun po yung mahirap di ba? Ay, yes. Sige po. Para po sa akin, sabi po kasi ni yung mentor po namin si Father Neil Tolentino, if you want to act, you have to experience life. So everything, lahat ng mga bagay na nilalabas namin sa voice acting, galing po yun sa experiences po namin sa buhay po. Kailangan po natin ikuha lahat ng mga nangyari sa amin at i-project sa lahat ng mga art na ginagawa namin, including yung voice acting po. Ang ganda ng boses ni Sir, no? Parang hindi totoo ko siyang naririnig na taong kausap ko right now. Pero yun nga, kailangan talaga ma-experience mo. Ginagawa mo ba yun dati nung nagdadub ka? More on radio, voice acting nako. Hindi ako yung sa dubbing na part, parang kasi siya, parang hindi ako ganun kagaling sa ganung part. Mas okay ako dun sa mga script lang. Sa dubbing po kasi tama po, parang kailangan i-mirror mo yung napapanood mo. Yes, Tama po. kailangan sync time po. So, yung sinasabi po ni Sir Ian, more on audio drama. Yun, So, audio. meron pong kasama, usually, parang block recording po kayo sa loob ng booth. So I think sa sa audio drama kasi, you get to create the personality of your character. Unlike pagka nagda-dub ka, meron ng pre-made personality yung character na kailangan mong kumbaga gawin mo lang ng version ng sarili mo. Parang mas flexible, no? Pwede mo laruin. Unlike kapag idadub mo, kailangan magbigay ka ng justice dun sa napapanood mo, yung mismong timing, diba, yung mismong emosyon. Tama. Pero yun po, may mga tips po ba kayo kung paano na-enhance yung boses po ninyo? May mga exercises po ba kayong ginagawa para mas mag-improve yung quality ng mga voices po ninyo? Actually, sa ganyan po kasi, meron naman tayong mga, of course, yung mga readily available online na tips Kasi yung general application naman ng mga trainings, mga vocal trainings na yun, it really helps naman. But of course, kung specialized into voice acting yung gusto mong ma-apply sa sarili mo, meron kasi mga workshops So, yun, when you attend the workshops, they teach you how to really stretch the vocal cords, ganyan, paano mo ma-maximize yung mga nuances ng lalamunan mo. Tapos, para mo sila gagawing characters, hindi lang sila tunog. Pero paano nagkakaiba-iba yung boses na binibigay? Kasi kanina emotion, di ba? Kailangan na-experience mo siya. Sa boses naman tayo, paano siya nag-iiba? Like, kung depende ba sa klase nung ads? Depende ba sa klase ng project? Kung commercial, documentary, paano siya naiiba? Paano nyo rin iniiba? Sa technicalities po, matututunan nyo yan kapag umattend kayo ng workshop Ayun. namin. Certified Voice Artist Program. So,
kailangan nyo, para magkaroon ng iba't ibang boses, especially yung character voices, kailangan nyong laruin yung iba't ibang elements. Like yung pitch, pitch character, or character pitch, yon. Tapos tempo, rhythm, at saka yung placement. Hindi lang placement, pati yung mouth work. So yun, kapag nilaro mo yun, magkakaroon ka ng iba't ibang boses. So ituturo nyo yan. Kung gusto nyo malaman, join na kayo. Ibig sabihin po ba nito na yung pagkakaroon ng ability to voice act or yung dubbing na skill, ibig sabihin po ba hindi siya natural na talent ng isang tao? Pwedeng halimbawa, hindi naman masyadong maganda yung boses ko, pero pwede akong matuto niyan. Kasi iniisip ko, dapat lang dito yung mga magaganda yung boss. Yun nga po, walang pangit na boses. Lahat may pinaglalagyan at may pinagbabagayan. Yun po ang sabi ng mentor namin. So, ang pinaka-important po kasi dyan, kailangan marunong kang mag-interpret ng script. You have to become the character. Kailangan marunong kang sumunod sa instructions ng director at saka sa gusto din ng clients. At saka kailangan maramdaman ng nakikinig kung ano yung gusto mong ipahiwatig. So, yun ang pinaka-importanting skills doon. Hindi lang dapat pagbuboses. Wala sa ganda ng boses yan. More on sa acting, yun, sa interpretation ng script, and that's it. Yun. And speaking of, sabi niyo po, kasali po ito yung acting kasi yung background ko po doon lang eh. So, bukod po sa boses, may iba pa bang factors or skills na pwedeng makadagdag doon sa quality ng voice acting natin? Meron po bang mga ganong skills na, siguro kung kaya ko naman yung ganito, beneficial, makakatulong to sa voice acting career ko? Ano naman when it comes to skill set na makapag-involve sa'yo sa industry, natural, lang naman kasi siya. So, conversational kasi yung pinaka-approach ng voice acting industry. So, as long as you have the comfortability dun sa material mo, I think, especially industry-specific, kunyari nasa customer service industry ka. Okay, pwede. So, you get to talk to a lot of people and you also use techniques kung paano mo sila, to sound professional. Kasi, of course, voice acting is also a professional work. So, yun. I think, as long as you have a good interpersonal skills and kung komportable ka naman sa pagsasalita, okay. So, I think, pasok ka doon. Okay, magandang Kaya tips mo to na para. pala. Hindi ka na sumideline. Sample! Malalaman nyo na lang yan. Uy, para si Joshua yun. Parang boses si Joshua yun. Babagay kay Joshua kasi may binabagayan daw eh. Hindi kailangan nga, Walakin mo, boss mo. Walakin mo. Kailangan nga. Hindi kailangan flexible ka nga di ba? Yun yung isa sa mga magandang traits na hindi lang isang ka. Oo. Isa lang yung Tingin skill. mo kaya mo yung yung mga nagpapatulog na boses? Nagpapatulog. Paano yun? Paano may makatulog? Kailangan parang soft ka nun, parang gano'n, ha? Ngayon na may mga Gabi ng lagim niya. Horror pala. Pero curious mo kami, nakakatulong ba kapag extrovert ka or introvert ka na tao? Oo. Yung kapag mas helpful ba? Kunyari, syempre pag extrovert ka, ang dalas mo maipag-usap sa mga tao, ganyan. Unlike kapag introvert ka, medyo tahimik ka lang. sarili mo naman yung kinakausap mo nun, di ba? Pag Conversation pa rin. oo, di ba? Pero usually po ba sa inyo may mga ganun po ba na mas maraming introvert, mas maraming extrovert? Actually, any personalities will do po eh. Lalo sa mga introvert na behind the camera. So talagang minsan mas comfortable sila. Di ba? Na Kaya pala. talagang na-express nila. Ang sabi nga lang ni na Direct Bogs, yung aming head dubbing director, pag nasa loob ka ng booth, own it. Sa'yo yan. So kung ano yung character, kailangan gampanan mo. So talking about professionalism, dapat aralin mo para at least alam mo kung paano yung atake. Nuances, ika nga. And also just to expand on that, surprisingly talaga sa voice acting industry, sobrang mga low profile yung mga naririnig nyo. Hindi nyo i-expect na pag nasa crowd sila, ganun sila. Kasi yung character, ganun sila kagaling mag-personify ng character. Hindi mo alam na ganun na pala yung boses nila sa screen. In parang versus dun sa nakikita mo sila in person. So it's more of like following the instructions, tama yung sinabi ni Miss Donna, na it's all about bringing out your talent through the guidance of the director talaga.
Kanina po napag-usapan na natin yung AI. Baka marami sa mga kasambahay natin gusto rin subukan talaga yung pag-voice artist. Kaso natatakot sila na, baka mawalan naman ako ng ng opportunity, baka mawalan ako ng kikitain kasi sobrang laganap na ng AI. So, masasabi ba natin na hanggang ngayon, safe pa rin, okay pa rin na i-pursue yung career na to para dun sa mga magsisimula pa lang na voice artist? For sure, there's one thing that's completely true for all of us. At ito po ay everyone wants something authentic. Whether it's sa movies, sa audiobooks, o kahit yung mga dramas na napapanood nyo, we want something that's authentic. Kaya, voice acting is also about connection. Nagko-connect po kayo sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga nagnonood po. Kaya, of course, there is always room for authenticity for the human voice. Iba pa rin talaga yung natural natin na boss. Saka, ang awkward kapag yung naririnig mo nagnanarrate, ang pangit ng accent. Di ba minsan sa AI gano'n? Di nila kayang Yung mga ayusin, AI na mga reels, kapag ka-Tagalog, tapos yung accent Ang parang cringe. Amerikano na ewan. Na nagtatagalog. Ganun. Parang hindi talaga bagay pa. Tsaka nahahalata mo na AI yung alam mong AI yun. O Iba yung pa rin- yung boses nga ni Waze sa GPS, di ba, minsan awkward. Iba, iba. Ganun kasi nag-start kasi talaga yun like yung AI-generated voices. Nag-start lang yun sa maliit na library lang ng free source na boses. Ay, okay. Kaya pala. Kaya yung naririnig natin masyadong generic hanggang sa naging stereotype na. Ganun siya. But when it comes to opportunities in this kind of industry, hindi tayo nakawalan eh. Kasi especially katulad nga yan, yung mas maganda nga tong chance kasi mas kahit may AI na, mas nako-compare yung ganda ng voice acting. Kasi before yung benchmark, wala, same industry lang. Ngayon, since may AI, it's available, yes, but the contrast in terms of quality, sobrang laki na. Kaya iba pa rin pagka mismong tao. Totoo. Tsaka pag nakakita ka ng mga AI-generated na mga di ba? Yung tawa pa lang, alam mo na yung difference. Yung tawa ng totoong tao, tapos yung Parang rich laugh. Pwede ka mag-voice ng AI. Mukha pala yung kaibigan. Nakakainis. Nakaka-AI generated. Kaya iba pa rin po talaga kapag Iba, voice talent ang naririnig po natin. Kaya para po sa mga natin, mga viewers natin na gustong pasukin ang voice acting, saan ba sila dapat mag-start? Yung isa po naming program right now, actually this coming June 6 na yan, this Saturday, what we call Stop Voice Acting Workshop, Speak, Translate, Observe, and Perform, Stop Voice Acting Workshop, this coming June 6, whole day of a workshop all about dubbing. So, hopefully, you guys can come. Face-to-face po ito. You will be guided. May mga practicals tayo. They'll be experiencing dubbing booth talaga and with our director's assessment also and so on. So, doon po, mas magandang magsimula sa isang face-to-face dubbing agad. At may nagga-guide. Yes, Exactly. exactly. Iba yung may nagga-guide. Sige po, isa-isahin naman natin. Ano po yung mga tips na pwede niyong mabigay sa mga viewers natin na mayroong balak pumasok sa voice acting? Okay. So, sa mga gustong pumasok pero nag-hesitate pa, may Pochology quote kami dyan eh. Walang nagsimulang magaling. Kaya, Naging magaling kasi nagsimula. yan. Yun. So, kaya po, huwag nyo nang hintayan na gumanda pa lalo yung boses ninyo, na makumpleto yung kagamitan ninyo, or mawala completely yung kaba nyo kasi hindi kayo hintay ng pagkakataon. So, start where you are, use what you have, and improve. So, yun po. Tsaka, attend workshops. Makakatulong po talaga yun. And, Just to add on, para madagdag ko lang yung sinabi po ni ate. Pagdating sa mga workshops, pwede po sa voice acting workshops or sa mga acting workshops or even theater workshops. Magandang background po kasi yung acting dahil nagdadala po yung acting sa voice acting. Siyempre, kahit anumang boses ang kaya mong gawin, mas nabibigay diin ang acting sa buong resulta ng voice acting niyo po. Po, si Ma'am. Okay, sa mga nanonood, ito na yung hint
na inyong hinihintay. Ayan. Sa mga, ito na yung sign na kayo'y mag-join sa ating Stop Voice Acting Workshop. Actually, kaming lahat po, doon din kami nag-start sa pag-join muna, sa pag-research, ano ba ang maganda, legit, na pwedeng pasukan ng mga dubbing workshops. So, kapag ginugol nyo rin po ito, makikita nyo agad ang Creative Voices Productions, one of the leading dubbing workshops dito sa bansa. So, join na po kayo. Sir. Okay. So, ayun, isa sa mga tips na bibigay ko is be comfortable with your own voice. Kasi isa yun sa pinaka-importanting thought na kailangang dala mo kapag sumali ka. Pag nag-decide ka na sumali sa workshop, isa yun sa pinaka-importante kasi mas nabibigyan mo ng justice yung character na ibibigay sa'yo. Kung tama yung sinabi ni Alex, kung naiaarte mo ng tama yung character na yun. Kesa sa mas technical ka, but hindi mo na ibibigay yung totoong authenticity. Kasi tama, it's all about connection. So, be comfortable with your own voice and then work your way up. Alright. Sa mga interesado po, please promote po saan po ba sila pwedeng pumunta. Ano po ba yung mga social media pages na pwede nilang tawagan or saan sila pwede mag-message? Just visit our Facebook page, STOP, Stop Voice Acting Workshop. Nandun po lahat ng details, even the registration link, even the poster that we have. Meron na pong QR code dyan. Pwede nyo pong pindutin agad sa mga interested. We have also limited slots na rin po. 15 participants lang po usually ang tinatanggap namin per batch para talagang matutukan lahat ng mga participants. But this is ongoing po, all year round naman. So kung wala pang pagkakataon this June 6, abangan po natin sa coming months. Just follow our Facebook page, Stop Voice Acting Workshop, Creative Voices Productions, and Certified Voice Artist Program. Follow nyo na mga kasambahay. Again, baka may gusto naman po kayong batiin. Please go ahead. Greetings, shoutouts. Ako po, meron. Sorry. Sige po. Sige po, go ahead. Nakalista na. Binabati ko po si Joan Navarro at si Candelaria Binuya na nag-aalaga sa nanay ko ngayon. Good morning. Salamat po. Sino pa po? Meron pa po ba? Good morning din po sa aming mentor, Sir Pocholo De Leon Gonzalez, the Morning, Voice sir. Master of the Good Philippines. Ayan, na talagang tumutulong sa amin and talagang nagbi-build ng mga new, fresh talents dito sa industry. So, there you go. Good morning! Gusto ko lang batiin si Sir Pocholo Gonzalez, si Direk Bogs, Papa Neil Tolentino, yung best friend ko, Ted Halyorina, at yung tatay ko po. Good morning. Binabati ko rin po ang lahat ng graduates ng Certified Voice Artist Program, ang aming ADRs na si Miles at si Den. Hello! I love you! Hello po! Congratulations sa graduates. Maraming salamat. Again, maraming salamat po Alexander Chen, John Francisco Z. Codriano, and Donovi Abuyan sa pagbabahagi ng inyong kwento sa amin ngayong umaga. And syempre, we look forward to hearing more of your magical and fascinating voices. Kaya good luck sa inyong upcoming projects. Kita-kits daw sa June 6, mga kasambahay. Oo naman. Pero ito may last question po kami sa inyo. Para po sa inyo, ano sa tingin ninyo yung hindi kayang gawin ng AI? Yeah. Yan po kasi yung pinag-uusapan namin kanina. For me po, yung creative decisions plus yung na may instinct. Yun. Kasi, syempre, ang human voice, may instinct yan eh. Alam mo kung kailan magpipigil ng emosyon. Alam mo kung kailan bibigay todo max. Tapos, syempre, alam mo rin kung kailan tatahimik. At alam mo kung paano mag-storytelling. Yun nga. Yung human connection niya, mararamdaman niya ng tagapakinig kapag wala ka nun. So, yun pa rin. Yes, and of course, yung personality. Lahat tayo meron yan. So, ang AI talagang very generic. Hindi mo, kumbaga, ito narinig ko na to, ito, yung nuances, spacing, iisa. So, yun yung talagang hindi pa kayang gayahin for now ng AI. Exactly po, kasi sa likod ng microphone, ang daming ganaps dyan. So, kailangan mo ring makikollaborate. So, alam mo rin dapat kung paano sumunod sa director at sa gusto ng client. So, at the end of the day, ikaw pa rin yung gagawa ng creative decision. Si Sir po.
Ulit yung tanong. Ano ba yung hindi magagawa ng AI? Katulad lang sa sinabi ko kanina, yung genuine connection ng tao, hindi yan ma-replicate ni AI. Talagang the one thing that is true for everybody is they're always looking for authenticity. Sa lahat ng mga friendships namin, sa lahat ng mga kwento namin sa buhay, authenticity laging hinahanap natin. True. Yun. Sa hindi kasi magagawa ng AI yung kahit na sabihin natin gaano ka-advance yung technology. Yung totoo naman lahat ng sinabi nila, yung authenticity, especially dun sa level ng relationship. Kasi when it comes to voice acting or any kind of industry na nag-involve yung AI, human intelligence will always be superior, especially emotions. Parang, for example, yung mga tools na wala naman before. So, they're also created through AI. So, katulad nung... So, hindi... what I'm trying to say is, kahit gaano ka-advance yung technology, tao pa rin may gawa niyan eh. So, kung gaano sila kagaling, sa atin pa rin ang galing. So, there will always be something na mas superior yung tao sa AI. Human Yun. intervention pa rin Thank talaga. you. AI, wala ka pala. Magalit yan. Totoo lang naman. Charot lang. Pero ito naman sa ating mga kasagbahay na humabol sa ating live stream. Ano sa tingin ninyo ang hindi kayang gawin ng AI? I-share nyo naman ang sagot nyo sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! Ito naman, kamustahin naman natin ang ating dalawang skillful chefs natin sa kusina na sina Ira at Chef Joel. Yan, kamusta na yung breakfast natin dyan, guys? Si Chef lang talaga yung skillful. Ako, andito lang ako para mag-OOTD. Pero ito na nga, broski. Ito na yung ating prepare na seafood black noodles kanina. Plated na rin siya mga kasangbahay. Sige po, pakita natin. Alright! Ito po, ang seafood black noodles by Chef Joel Tondo. So yung noodles natin, tinop lang natin yan ng fried crab stick Crab ko na. po. Ayan, talagang seafood Seafoods para meron din. overload talaga. Pero Chef, ito na, nalulula na ako. Ang dami nating pagkain sa harap. Chef, sige po, pag-guide naman Meron kami. Ano ba to? tayong, ito yung ating black noodles. Yan. May gyoza, Wow! maki, Naki. tempura, Wow. chichi tteokbokki. Okay. Yan, gyoza yan. Sa gyoza ulit. Chichi tteokbokki. Mayroon din akong hinandang miso soup. Pakita ka natin. Charan! Wow. Miso soup. Para na naman tayong may birthday Yan. dito sa Good Morning. Ay, sorry. Yan. Sa Good Morning Kuya. At ayan po, lahat ba to, Chef, matatagpuan natin sa Lanay Restaurant by Little Sushi Bar? Sa Barangay 3, Ramos Subdivision, Nasugbu, Batangas. Nagsiserve kami ng Italian, Yun. Korean, Japanese, at Filipino food. So, halos lahat ng Chef. Nag-cater din kami ng appetizer to main course. Okay. Pero Chef, for example, gusto nila na, di ba, nasa beach, ganun. Tapos, via delivery, pwede ba sila Pwedeng mag-order? ang delivery, Pwede dine-in? dining, pwede rin kaming tumatanggap din ako sa resort ng breakfast, lunch, at dinner. Okay. So, parang package. Package na siya. Okay. Sige, contact lang kayo mga kasangbahay, no? Sa mga contact details, yan, nakalagay naman sa ating, Yan. ating screen. Pwede kayong tumawag sa 0995-812-7105. At puntahan nyo na lang din sila, Chef, sa kanilang restaurant. Chef, baka meron kayong gustong pasalamatan. Sige po. O kaya po babatiin. Salamat sa mga araw-araw na kumakain sa tindahan ko. Yeah. Yan. Yun lang. Nagpapasalamat sa kang mami, nandito kasama ko. Hello po! Ayan, ayan, pakita natin si Mami. Ayan! Very supportive wife. At syempre, shoutout na rin. Shoutout din sa Culinary Art Chef Tag Philippines. Yun. Maraming salamat po sa
Culinary Arts, Chef Tag Philippines. Chef, maraming salamat po Salamat din. sa pagbisita sa amin. Alam ko Sana mabusog ko kayo. Opo, bumiyahe pa kayo mula Batangas at dumayo kayo dito sa aming munting kusina. Babalik-balik din naman ako dito. Yes, maraming salamat po. At mga kasangbahay, sana nag-enjoy kayo sa ating recipe for today. And don't forget, lagi kong paalala to sa inyo, don't forget to cook with love and cook it right. That's right. Abangan nyo naman mamaya ang ating interesting discussion with our favorite urologist sa ating Usapang Pangkalusugan. Tutok lang, everyone! Welcome back to Good Morning, Kuya. Ang oras po natin ay 7:34 na po ng umaga at oras na para sa ating Usapang Pangkalusugan. At isa po ang urinary tract infection o UTI sa mga pinakakaraniwang sakit na mararanasan o nararanasan ng ating mga kababayan. Meron din mga pasyente na nakakaranas ng UTI ng higit sa 2 beses sa loob ng 1 taon. Bakit ang dalos nyo naman magka-UTI, mga be? Ito ang tawag po dyan, tinatawag na recurrent UTI. Oo, alamin natin kung anong dahilan kung bakit ito pabalik-balik at paano nga ba maiiwasan ang paulit-ulit na pagkakaroon nito. Yan ang ipapaliwanag sa atin ng ating favorite urologist and naturopathic doctor na si Dr. Joseph Lee. Good morning, Doc! Yes! Good morning sa inyong lahat, sa ating mga nanonood, nakikinig, at lagi sumusubaybay sa UPK. Hindi natin alam kung ang topic natin, natutuwa sila. Kaya ng sinabi mo, Celine, pabalik-balik. Pero pag pabalik-balik ang swerte, walang problema. Pero pag pabalik-balik ang UTI, May mali. siya nakakatawa at may mali. Tama ka dyan. When you talk about UTI, kasi you classify them, no? Guys, iyan. May acute, less than 7 days. Chronic, matagal, no? 2 weeks. Recurrent, 2 times in 6 months. So it can be 4 times in 1 year, di ba? 6 months, 6 months. Oh, so, ang relapsing kasi, ang relapsing UTI is after a week of UTI, agad-agad. Of the same organism. Ang recurrent kasi, hindi. Pag kayo, mga baget, anong tawag nyo? Call a friend. Hindi ito. Call a bacteria. So, ibig sabihin, ang unang bakterya sa unang infection, maaring iba na ang bakterya sa recurrent infection. Oh, hindi nyo alam ganun, yan, Dok. no? Lydia. Ganun. Naging suki na siya ng bacteria doon. Oo, maaring hindi lang siya. Then the next time it becomes recurrent, it becomes a different bacteria. Worst comes to worst, maging pareho silang nandoon. Kasi call a friend. Hindi nga call a friend, call a bacteria. Ganun pala yun. Pero Doc, ano ba yung mga top causes talaga ng sinasabi nating recurrent UTI? Of course, one is yung anatomical structure. Tingnan muna natin, no? Bakit anatomical structure? Maaring may stricture, may problema sa struktura ng urinary tract natin, 'di ba? Yung mga vesico-ureteral reflux lalo na sa mga bata, 'di ba? Medyo makipot, mga ganon. May prostate enlargement, pumapalya ang pantog. When you say pumapalya, kahit na bata o siyempre mas madalas aging, 'di ba? Aging bladder. Minsan kasi because of lagi ko na sinasabi, alam mo yan Celine Ian na yung topic natin of bladder training. Kasi nami-miss ang pag-micturate, pag-void, o nagpipigil. Diba? So yun one is the anatomical. Okay? Second is hormonal. Kaya bakit dapat hormonal? Lagi sinasabi, kaya madalas sa babae. Kasi it usually occurs in perimenopausal, menopausal, postmenopausal. Ang dami na menopausal. Lahat, Dok. Ang ibig sabihin ng perimenopausal, bago ka pa mawala ang menstruation mo, meron ka ng signal. That's perimenopausal. Then you have your menopausal, yung talagang wala ng menstruation. And postmenopausal. Why it happens recurrent UTI? Because of the dryness of the vagina. Hindi na nagsisecrete. Yung mga secretion ng vagina is help to prevent bacteria. Okay? So, yun, hormonal.
Ay, sabi ni Ian, ay, paano na pag aging men? Wala masyadong effect. No, sa men naman kasi, ang recurrent UTI becomes very occurring pag malaki ang prostate, may retention, nakalagay ng sonda, o kala mo wala sa... Yung may sonda, yung may catheter, matagal, pwede kang magkaroon ng recurrent UTI. And of course, add to that, yung mga individual na may sexually transmitted STI. So, then, lastly, yung mga immune deficiency, mahina ang immune system. Pwede yan tapuan ng bacteria. And of course, this one, the recurrent UTI, kasi di ba, call a bacteria. Uy, mahina yung katawan. Sige, let's go. Conquer. Naku, Yun ayun. ang nangyayari. Pero Doc, nabanggit nyo kanina na mas madalas ang UTI dahil sa hormones ng mga babae. Ibig sabihin po ba na to, talagang mas at risk ang mga babae sa pagkakaroon ng Yes. UTI kesa sa Besides the length of the tract, yung urethra medyo maiksi. Oo, that's understandable. And of course, the decline in the estrogen, and because of the less of the secretion from the vagina, which is of help, no, for UTI prevention, yun ang nangyayari. No? Hindi ibig sabihin, hygiene ka naman wala nang problema, di ba? But because of those effects, there is a possibility kung meron kang infection, pwedeng bumalik kung hindi na gagamot ng maayos. Doon natin mamaya pag-uusapan kung hindi nagagamot ng maayos. Ayos. Dok, ano ba yung mga senyales, mga symptoms na baka ito nga po UTI na nga, recurrent UTI? Ano po ba yung mga signs and symptoms nito? Balisaw-saw, masakit ang pag-ihi, umiihi ng dugo, masakit ang balakang, di ba? Balakang. Doc, Parang severe ano, na ba yan? Ha? Severe, kasi Doc, nagka-UTI din ako, pero di pa umabot sa umiihi ako ng dugo. Kasi napapacheck ka naman Tsaka alam mo itong mga batang to, pinapakita naman sa akin. So, hindi naman. No, you can have that, but when you say constantly, kasi because of irritation again. And you do not know what is the next bacteria that is affecting. Baka yung kinol bacteria mas mabaksik doon sa original. You get mo? Kaya. So yung simptomas na initially na meron kang UTI, baka mas malala. Kaya mo? And the gravity progresses kung maraming araw na. Diba? Yung parang, ay okay lang, mag-hydrate lang ako, pwede naman, buko na, yan na naman. Dok, na-mention nyo na kapag, yun nga po, ilang days na, ganyan, hindi pa rin natitreat. Ano po ba yung mga pwedeng complications or pwedeng mga problema kapag hindi po siya na-treat na tumagal siya, ganyan? Masisira ang kidney kasi it goes up to the kidney. Pyelonephritis, you call that. Nagnanana ang kidney. Takutin na natin sila. Then, yung daanan ng ihi, pwede magkaroon ng infection. So, pag lalaki yan, you can cause prostatitis. Prostatitis, infection sa prostate. Diba? Then, number 3, of course, you can have sepsis. Ano bang sepsis? Urosepsis. Ibig sabihin, dahil sa sobrang agresibo ng bakterya, kasi colobacteria nga, di ba? Sasabihin niya dun sa, yung principal na tumawag. Ginanon ko para maintindihan nila. Friend, invade na natin ng bloodstream. O punta na sila sa dugo. Then you will have sepsis. O, di ba? Akala nyo, ganyan lang yan, ha? Hindi siya nakakatawa. Kaya kailangan po talaga siyang i-treat, Doc, no? Yes, And you have speaking to of, treat it. speaking of treatment po, ano po ba yung mga treatment options? Kanina po nabanggit nyo na yung bacteria, pag natapos na po, naigamot na po yung current UTI, kapag sa recurrent UTI, baka ibang bacteria, iba naman po ba yung treatment dito? Pareho, lagi ko sinasabi, Ian, Celine, anong gusto ko? Lagi nyo naririnig, binabanggit ko, besides urinalysis. Urine, culture, and gram stain, di ba? O alam na alam ni Celine, ni Ian. Kasi, ang culture, malalaman kung ilan ng dami ng bacteria. Yung gram stain, doon mo makikita kung anong sensitive siya, tsaka yung sensitivity, kung ano yung mga gamot na sensitive. Then, doon mo bibigay yung gamot. Kasi maaring yung initial na binigay mong gamot, hindi na magwo-work for a recurrent UTI infection. Diba? Para maitama natin yung management natin.
Naku, kaya mga kasangbahay, huwag kayong matakot kung halimbawa, feeling nyo madalas kayo magka-UTI kasi treatable naman siya, di ba, Doc? Yes, pero siyempre, lagi natin sinasabi si Lynn Ian, hindi natin gusto yan. Can you imagine, that's 2 times in 6 months, possible 4 times in 1 year. Ang dami. Gusto mo ba yun? Parang, Siyempre, ayaw namin nun, Doc. Current diba? Siyempre, para maiwasan yung Dok, ano ba yung mga prevention ng mga tips po ninyo para hindi tayo umabot sa ganyan? If you know that you are a sensitive individual that is prevalent for a recurrent, magpatingin. Itingnan sa doktor, ha? Hindi yung pupunta ka lang sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo, uy, anong gamot binili mo? Pwede baka ito na lang, di ba? Oo, di ba? Hindi pwede yon. No self-medication. Even hydration can help, but it's not. It's supplementary. Parang feeling mo, hindi ako pupunta sa doktor, inom lang ako inom ng tubig. Hindi. Remember, this is a different structure. Recurrent di ba? So magpatingin sa doktor para mabigyan ng tamang gamot. Yun. Doc, ito masingit ko lang po, Doc. Doc, paano kapag yung doktor na pinuntahan ng pasyente, puro same na antibiotic yung binibigay? Ay, umulit na naman. O sige, inom ka lang ulit nito. Ano po yung gagawin ng pasyente? Lilipat na po ba Parang na, pili ko doktor? sasabihin ni Celine. Kasi sabi ni Dr. Lee, hindi daw ganyan, parang inunahan pa. Sabi Pero ko, at least you guys know. Opo. But you should. Then you can, if ever that happens, can you gently tell your doctor, Doktora, kasi paulit-ulit, sa tingin ko, baka pwede nating i-culture, pwede naman yan. Doctors are like that naman. But some are not really insulted. Unless, di ba? Kasi paulit-ulit. Or, mag-shift ka na ng doktor. Mag-change ka na. Kasi, hindi naman pwede lagi yun ang iniinom mo. Kasi you can have a drug-resistant infection. Kasi yung mga bacteria, iniinom na lang yung gamot, parang vitamin. Oo nga, Doc. Di ba? Yun. O kaya, punta na lang sila sa specialista tulad ni Doc Joseph. Yun! Diba? Ano po mga specialist po ang tawag sa mga, ganyan po yung sakop? Actually, lahat pwede. GP, internal medicine, kami. But of course, they used to refer it to a subspecialist, a specialist, when the infection is already not responding. Malala na. Or medyo meron ng complication yung nabanggit natin. Alam mo, ang gagawin niya, tapunan na yan, tatapon na. Ay, refer na natin, baka may mangyari. Ang hirap pala ng trabaho niya, Doc. Yes! Yes! Kaya nga, di ba? Oo, kaya nga kayo dyan, ha? Oo. Kailangan, pag meron na ganyan, magpatingin lagi. Ha? Doc, nabanggit niyo po yung pagpapatingin. Saan po ba sila pwedeng, isa sa mga options sila na pwedeng magpatingin, saan po ba sila pwedeng Yes, kagaya ni Joshua, alam na niya yan. Kaya Diretso na sabihin kayo mo na dito. yan. Ito na nga, pwede kayong pumunta sa Rejuvenative and Male Aesthetic Wellness Center. Pwede po kayong kumontak sa 0917-509-9288 at matatagpuan niyo po sa One Asia Business Center, Block 2A, Lot 26, Binyan, Laguna. Napuntahan nyo na yan. Yes, Doc. Nakabisita. Ang ganda ng clinic ni Doc. Kaya po yun po. Thank you so much, Dr. Joseph Lee. At paalala po sa ating mga kasangbahay, ingatan natin ang ating mga sarili at makinig tayo sa payo ni Doc. Kasi dapat healthy tayo. That's right. At for more health advisories and good vibes, balikan natin sila Joshua, Ira, and Tiri. Yes, thank you, Ian, Celine, at kay Doc Joseph. At ito na nga, may good news tayo dahil naaprubahan na ng House Committee on Social Services ang institutionalization ng Walang Gutom program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ibig sabihin po, continuous na ang pagpapatupad nito para sa mga pamilyang nakararanas ng involuntary hunger. Dahil dito, makakatanggap ang beneficiaries ng food credits na pwedeng gamitin pang bili ng healthy foods galing sa mga accredited retail partners ng DSWD.
Magpa-participate din sila sa kalusugan, kakayahan at kabuhayan o 3K sessions at iba pang programang makakatulong sa kanilang development. Sunod naman nila itong ipapa-approve sa House Committee on Appropriations at Rules para sa fiscal review, evaluation, scheduling of plenary deliberations at matapos niyan ay ang sponsorship, interpellation, amendments at pagboto sa House of Representatives. Para masiguradong tuloy-tuloy at lalawak ang matutulungan ng walang gutom program. Naku, napakaganda nito, no? Kasi alam natin, no, marami talaga sa atin dito sa Pilipinas, maraming kaso ng malnutrition. Kasi nga, alam natin na medyo maraming kapos sa atin dito sa Pilipinas. Pero napakaganda na meron tayong programa na ganito na makakatulong para sa ating mga kababayan. Tama. Diba? Napakaganda ng direct na farmers tapos yung mga consumers para bawas na rin sa gastos dun sa mga middleman kasi minsan tinutubuan pa eh, di ba? Sana marami maging area. Oo. Doon makakuha yung ating mga beneficiaries. True. Kitang-kita ko sa mata mo. Ano sabi mo? Tinutubuan ba? Mas malaki pa yung kindle mo na. Talaga naman. Pero dagdagan natin ng Yeah, good yeah, news. yeah. Maliban sa good news na binigay ni Ira, no? May libreng training ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Women's Center. May offer kasi silang plumbing NC2 para sa mga kababaihan. At bukod sa libreng 290 hours o 36.25 days of training, libre na rin ang mga tools, materials at pati na ang job placement assistance. Ang mga entry requirements dito, may oral at written communication skills, good moral character, basic math knowledge, basic computer operation skills, at least 10 years ng basic education o kaya may ALS Certificate of Achievement with grade 10 equivalent. Handang sumailalim sa trainability evaluation at marunong gumamit ng Zoom, Google Meet o kaya Microsoft Teams. For inquiries, pwede kayong pumunta sa Building 2, Gate 1, TESDA Complex, East Service Road, South Luzon Expressway, Taguig City o kaya tumawag po kayo sa 632-8817-2650 or 8817-2651. Para sa kompletong listahan ng mga pwedeng matutunan at mamaster sa course na ito, bisitahin lang ang Facebook page ng TESDA Women's Center na @TWC Official Page. Yun. At shout out muna sa lahat ng nakatunin ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina tinanong natin sila kung ano ba sa tingin nila ang hindi kayang gawin ng AI. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang sabi ni Edlin Castillo Ponferrada, magtupi ng damit. Nagtutupi kasi ako now habang nanonood ng Good Ay, Morning. tama yun. Gusto ko yung mga sagot, no? Yung talagang Oo. based sa kanilang Magtupi ng experience. damit. Baka wala susuko yung mga AI sa pagtutupi ng damit. Napagod na lobat. Pati sila napagod. Ito naman ang komento ni Joselito Bontia. Hindi kaya ng AI? Common sense. There are situations that require practical judgment which AI is limited to. Example, mag-car wash kahit bukas ang window ng sasakyan. Walang paki yun, basta magka-car wash siya. Di tulad ng tao, may common sense. Isasara niya muna ang pinto bago simulan mag-car wash. Oh. Very good. Ang dami ko kilalang AI. Ala! Eto galing naman kay Hannah Marie. Sa palagay ko, pag-share ng totoong love and care sa kapwa, kasi wala silang pakiramdam. Naka-base lang sila sa ginawa or pinapagawa ng tao sa kanila. Oh, yun. Ayan na. Ito na. Ayan na. Ayan na. Back to you. Doc Joseph, ano sa tingin mo yung hindi kayang gawin ng AI? Hindi sila makapag-live guest sa subukan nyo. Sige nga. Hindi sila mag-host. Wala. Tama ba? Kung siya may pagtawanan sa amin doon. Iyo, saan dyan? Wala. Makikita Di lang natin makapagsabayan yan. graphically at maganda siya. Oo, mapapaayos ang iyong itsura physically. But that's it. Diba? Hindi rin siya magiging kagaya na banggit mo, emotionally surge to love spiritually. Walang warm ang AI. Walang warm. Parang ganito,
Ganda na sagot niyo, Naisip Dok. ko ah. yan. At ito na nga, moving on tayo para naman updated kayo sa ating mga good news at inspiring features. Huwag kalimutang mag-follow and subscribe sa UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya official social media pages. Yes. Oh. Tawa ka ng tawa, Joshua. Di pa tapos to. Hindi pa. Akala ko kasi paano na. Ano bang entry ko? Okay. Para lahat dyan. Kagaya na nabanggit ko kanina, napag-usapan namin ang recurrent UTI. Pwede kayong dumalaw sa Rejuvenative and Male Aesthetic Wellness Center. Pareho po yun lang na bago lang konti. Yeah. Or you can call 0917-5099-2881 Asia Business Center, Block 2A, Lot 26, Bilian, Laguna. Diba? Greetings sa inyong lahat. Yay! Greetings. Hindi AI ang titingin sa inyo. Ay, oo. Totoo to. Dok talaga yan. Good morning naman sa aking mommy, sa aking daddy, at kay Yuna. Good morning And po. thank you, Dr. Jake Mendoza of JE Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. JE Dental Clinic will help you achieve your healthiest and most beautiful smile. For inquiries, visit their Facebook and Instagram page or visit the clinic at 161 1/3 floor, Bansaling Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 0917-312-5742. Yan ako naman po, binabati lang ng good morning ang mga pamangkin kong tulog pa ngayon. Sila Goku, si Tala, si Sam, and si Kuya JC, si JP, si Mami Virgie, and si Maymay at ang kanyang, ano bang kinakasama? Girlfriend mo ba yan? Good morning sa inyo! Good morning! Hindi ako sigurado. Hindi pa sure. May kasama kasi siya nung Kung tayo mag-assume, di ba? Si Julina pala, si Julina. Ayan. Good morning, good morning. Bukas dapat sure na yan. Nakakalimutan ko yung pangalan. Sabi mo kay Julina, Pasensya na. sabi mo kay Julina mag-comment kung ano sila. Oo. Ano label? It's complicated. Good morning sa inyo. Siguraduhin. Good morning! Good morning sa Kila Outdoor. Sa mama ko, kay Kuya Zai, kay Zia, kay Brother Nati, kay Lola Celia, Lola Del, Lolo June, kay Chelsea sa Trabalyo for the House Family. Good morning! Pagbati mula kay Tini, ang inyong binibini. Alala mo pa yan. Wala, ni-require na ako sabihin yun lagi. Namimiss na daw ng tao. Required talaga. Oo, required na. Sinakinausap na ako nung ano natin kahapon. Homeowners. May pirmahan na yan. Ako binabati ko ng aking mamsi at kay Kuya George na lagi akong sinasabay sa umaga. Sana galingan mo na mag-prompter. Shoutout sa'yo, Boss George. Boss George, mapagmahal. Napakahusay. Ikaw na. At yan, ang ating Thursday morning fun-filled activities. Kung gusto nyo pa ng mas maraming good vibes at interesting topics, tutok na ulit bukas dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning Kuya!